Sa sandaling di mo na alam kung saan patungo ang lahat ng mga bagay na nangyayari sa buhay mo, lagi mong tatandaan, may dahilan kung bakit mo nararanasan ang mga bagay na sumusubok sa tatag mo. Kaya ang dapat mong gawin ay huwag sumuko at patuloy na lumaban hanggang sa makamit mo ang minimithi ng puso mo at mapagtagumpayan mo ang mga pagsubok na dumating sa buhay mo. Kaibigan, huwag mong kalimutan mag-subscribe sa aming channel at huwag din kalimutan i-click ang notification bell at subscribe button. Subscribe na! Ang hirap ng ganito. Yung di mo alam kung saan patungo ang sitwasyon. Mga oras na hindi mo alam kung titigil na ba at di nasasabay sa paglipas ng panahon. Tatay, bakit ka malungkot? Hindi ka ba masaya na nakita mo na si Miko? Tapos, ako na yung magbibigay ng kidney sa kanya. Wika ni Andy habang nakahiga sa kama niya at nakahawak sa kamay ko. Anak, masaya ako. Pero natatakot kasi ako, anak. Wika ko naman. Tatay, huwag kang matakot. Lalaban ako. Tsaka, tatay, gusto ko maging masaya ka. Ngiti ka naman dyan, tatay. Wika ni Andy. Alam mo ba yung pakiramdam na kailangan mong ngumiti kahit sobrang sakit sa puso ng sitwasyon? Yung tila ba dinudurog ang puso mo sa mga ngiting hindi naman totoo? Ang hirap magpanggap na masaya ka. Subalit sa likod nito, ang pagdurusa. Anak, huwag mo akong iiwan, ha? Wika kay Andy. Subalit di na sumagot si Andy. Tila ba wala siya sa sarili. Nakatingin siya sa isang sulok. Nakangiti at tila ba may pinagmamasdan siya. Anak, Andy, huwag mo akong iiwan, ha? Wika ko ulit. Tatay, si nanay, gusto na akong isama. Wika naman ni Andy. Anak, huwag muna. Hindi ko kasi kaya na pati ikaw eh. Mawala na lang bigla. Hindi ko kakayanin, anak. Pakiusap. Huwag kang aalis. Wika ko habang mahigpit ang paghawak ko sa kamay ng anak ko. Subalit ngumiti lang si Andy. Tumitig lang siya sa mga mata ko. Hindi ko tuloy mapigilan ng pag-aagos ng mga luha ko kasi hindi ko talaga kakayanin na mawala ang anak ko. Sa sandaling ito, pinawi ni Andy ang mga luha ko at mula sa mga labi niya, matatamis na ngiti ang namumutawi. Mga ngiting di ko maunawaan. Sobrang tamis na mga ngiti. Tatay, huwag ka nang umiyak. Okay lang ako. Tsaka tatay, aalagaan mo ang sarili mo. Wika ni Andy. Ngumiti lang ako kasi hindi ko alam kung anong isasagot ko sa anak ko. At mula sa may pintuan,
nakarinig ako ng katok. Paglingon ko, nakita ko si Miko. "Oh, Miko, bakit andito ka?" Wika ko. Syempre, Tito Paulo. Namiss ka agad kita eh, at si Andy." Wika naman ni Miko. Baka hanapin ka dun sa kwarto mo." Wika ko naman. "Hindi ako hahanapin doon. Si Lolo muna ang pinahiga ko sa kama." Wika naman ni Miko. "Ikaw talagang bata ka. Halika nga dito sa tabi namin ni Andy." Wika ko naman. Kaya ito, naupo na din dito si Miko sa tabi ko. "Miko, si tatay babantayan mo palagi. Tsaka Miko, ipapamana ko na sa'yo yung mga yelong paninda ko. Ikaw na magtuloy." Wika ni Andy. "Andy, ano ka ba? Huwag ka nga magsalita ng ganyan. Kakayanin natin to, okay?" Wika naman ni Miko. Sa mga sandaling to, parang dinudurog yung puso ko sa sitwasyon ni Andy at Miko. Pansamantala akong lumayo kasi di ko talaga kayang pakinggan ang pinag-uusapan ni Miko at Andy. Bakit ba kasi kailangan na silang dalawa yung dumanas ng ganito? Paglabas ko sa silid, dumiretso ako sa maliit na chapel. At sa lugar na to, nakita kong isang taong alam kong katulad din ng nararamdaman ko. Naupo ako sa tabi niya, tumingin sa altar at nag-isip ng mga magagandang bagay. Mga bagay sa nakaraan na hindi ko pwedeng makalimutan. Mga alaalang hindi mawawala sa puso ko. Mga alaalang bahagi na ng buhay ko. "Kamusta ka?" Wika ng papa ni Miko. "Okay lang. Mahirap pero kakayanin." Wika ko. Napaka mapaglaro talaga ng tadhana. Biruin mo, sa ganitong sitwasyon pa talaga tayo magkikita ulit. Wika ng papa ni Miko. "Oo nga eh. Pasensya na po kayo sa nangyari." Wika ko naman. "Hindi mo kailangang humingi ng pasensya. Ako nga yung dapat humingi ng tawad kasi napakadami kong pagkukulang sa anak ko. Hindi ko siya hinayaang maging malaya. Hindi ko man lang naiparamdam sa kanya ang pagmamahal na katulad ng pagmamahal mo sa anak ko. Nagkamali ako sa mga desisyon ko. Nagkamali ako na inilayo ko sa iyo ang anak ko. Siguro kung hindi ko ginawa mga bagay sa nakalipas, hindi sana ganito ang anak ko ngayon." Wika ng papa ni Miko. "I'm sorry po." Wika ko sa papa ni Miko. "I'm sorry din, Paulo. Pero kamusta na ba si Andy?" Wika ng papa ni Miko. "Okay naman po. Sinasabi ko nga palagi na huwag siyang susuko. Pero bakit ganun? Bakit parang nagpapaalam na siya palagi sa akin?" Wika ko. Sa mga sandaling to, wala na ako nagawa, kundi ang lumuha na lang. Ang sakit kasi at hindi ko talaga kakayanin na mawala si Andy. Parang kailan lang masayang masaya kami. Tapos ngayon, ganito na.
Yung tila ba lahat ng pagsubok sa mundo ay ipinatong na sa balikat ko. Lahat ng bigat ay tila ba pinapasan ko. Pero kakayanin ko. At alam kong mawawala din ang bigat na nararamdaman ko. Subalit, hanggang kailan? Isang episode lang muna for tonight mga Bebe Loves. May inasikaso kasi akong mahalagang bagay. Pagod na pagod ako. Bawi ako sa susunod. I love you all.